Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong mensahe sa atin ng ating spirit guide. Kung meron ba kayong katanungan, mag-comment lang po at yun ang bibigyan natin ng another reading. Spirit, can you send me messages? Ano bang love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Okay. Spirit, can you send me messages? Ano love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Spirit, can you send me messages? Love connections ito, lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Tingnan natin ang mga mensaheng ito. Hangman, Eight of Wands, Devil, Judgment, Eight of Cups, Five of Wands, Four of Wands, Nine of Wands. Yan. Ito talaga yung pinapakita dito. Yan. Devil, Eight of Cups, Five of Wands. So ito, maaring nagkaroon kayo ng pagtatalo ng person mo, nagkasagutan kayo, naging mainit ang inyong pagtatalo, tapos nauwi sa umalis yung person mo. No, yung time na parang talagang iniwan ka na niya ng tuluyan. Bakit nandito si Devil? Kasi baka naging codependent na lang kayo sa isa't isa sa naging relasyon ninyo. Which means, diba, parang naging toxic na yung dating because magkasama na nga kayo, wala pang ginawa, kundi parang wala, umikot na lang yung mundo ninyo sa isa't isa. Parang someone don't have any freedom to enjoy life at kayong dalawa na lang. Parang, diba, parang pag ganun kasi, enjoy nyo yung time na magkasama kayo, and when you have time to work, when you have time with your friends, ayan nyo lang isa't isa. No, you still have that, sabihin natin, freedom to enjoy with other company. Pero matatag ang inyong relasyon. Walang jealousy, wala yung mga selos ng wala sa lugar, yung mga ganun. No, para kaya naging toxic na yung dating hanggang sa huli, sa sobrang pagtatalo, umalis na lang yung isa. Maaring ikaw, umalis ka na lang doon. Maari naman person mo na bigla na lang umalis o tuluyan ng umalis sa inyong relasyon. Meron ditong Four of Wands. May Judgment. Eight of Wands, Hangman. Yung una kasi Hangman, ang nangyari dito, gusto nyo man magkaayos, walang kumikilos sa inyo para mag-take ng moves in order for you to reconcile. Walang aksyon, puro isip ng isip, bakit nangyari sa amin ito, puro reflect ng ganyan. But, darating yung time na magkakaroon kayo ng communication. Someone is reaching out. Maybe ikaw, or maybe your person is reaching out for you to talk things. Ayusin natin to. Ano ba yung mga naging dahilan? Bakit naging magulo ang inyong pagsasama? Ano ba naging problema? Anong kailangan nating baguhin? Anong kailangan nating i-adjust? So, mapapag-usapan nyo yan. Judgment dito means maaring pareho kayong matatauhan at pareho kayong mabubuksan ang mga isipan in order for you to talk heart to heart.
mapapag-usapan yung mabuti yan. 9 of Wands dito, maaaring kung may mga involved na ibang tao, this time, itong 9 of Wands na to, pipiliin ninyong protektahan ang inyong relasyon. 4 of Wands dito means reunion, reconciliation. Yung 4 of Wands dito, sinasabi nilang, this is 11-11 cards. Although, nakaganyan siya yung Wands. 1, 2, 3, 4. Yan. Sa ibang mga cards, nakaganyan yan. Kaya 11-11 cards. This is an angel card, which means to reconcile, to reunite. At para mas maging maayos ang inyong relasyon. Yan. So, I can sense here na ano man ang nangyari sa inyo, minsan nagkahiwalay, there will be someone reaching out, magiging open ang inyong mind to talk things, para ayusin ang lahat. At merong reconciliation dito. Ganun po sa isang relasyon, kapag napapag-usapan ng maayos at pareho kayong open, pareho kayong nais ayusin ang inyong relasyon, talagang mauuwi yan sa reconciliation. Pero kapag isa na lang ang nagpupumilit na ayusin at pagpatuloy pang relasyon at isa ay bumibitaw na, hayaan nyo muna siya. Huwag nyo nang ipilit pa. Maybe, give that person time. Kasi kung hindi pa naman siya ready, tas ipipilit mo, wala rin mangyayari. Kung ayaw na talaga, masakit man, sometimes you have to let go. Kung pareho ng ayaw na talaga, to take part na lang, being apart, kung yun yung mas nakabubuti, kaysa naman sa magkasakitan pa kayo. But for this reading, may mga panahon na wala namang pagkilos, may mga panahon na puro na lang pag-iisip. Pero darating yung time na parehong mabubuksan ang puso't isipan ninyo. Darating ang time that one of you is reaching out and you will talk things for the greater good of your relationship, and there will be reconciliation. Maybe, lilipas yung muna yung panahon, parang papahupain muna yung init, yung tension. Kapag humupa na yon, dun marirealize yung mga nagawang pagkakamali, ikaw man, person mo, pareho kayo, at dun magkakaroon ng magandang pag-uusap. Travel. An upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. Yan, travel daw. So, maaring mag-travel kayo, or maybe you need, pag nakapag-usap na kayo, and when you reconcile, go for a travel or a trip. Na kayong dalawa lang, spend time together, parang simula ulit, nagliligawan ulit kayo, or you are dating, you are traveling. This is a life-changing in a positive ways. Exploring, nature, diba? Makakatulong yan para sa inyo. Or maybe, kung nandiyan kayo ngayon sa palaging nagtatalo, mainit ang plan for a travel, for a trip. Maaring dun yung pagkakataon para mapag-usapan ninyo yung mga bagay-bagay and to fix things between the two of you. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.